Nagkakaisang ASEAN, isa ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Dagdag pa niya, malaki ang naging papel ng pagiging ASEAN chair ng Pilipinas sa pagpapatibay ng kooperasyon sa mga kasaping bansa para sama-samang harapin ang mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Isinulong ng Pilipinas ang mas matibay na pagkakaisa at kooperasyon sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng chairship nito ngayong taon. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkakaisa ng ASEAN ang naging daan upang mas epektibong matugunan ang mga hamon sa loob at labas ng rehiyon, kabilang ang kaguluhan sa Middle East. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga mahalagang naging bunga ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN ang mga kasunduang magpapalakas sa food, digital at energy security ng rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System na magtitiyak ng supply ng bigas sa oras ng kakulangan sa produksyon. Binanggit din ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na layong pag-isahin ang mga panuntunan sa digital transactions, isulong ang inobasyon at tulungan ang mga maliliit na negosyo. Kasama rin ang Framework Agreement on Petroleum Security na magbibigay daan sa joint stockpiling ng petroleum resources upang mapatatag ang energy security sa rehiyon. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na dahil sa ganap na pagkakakonekta ng Luzon, Visayas at Mindanao sa iisang power grid, mas handa na ang Pilipinas na suportahan ang ASEAN Power Grid. Binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat pang palalimin ng ASEAN ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. Inilarawan naman ng Pangulo ang kooperasyong ito bilang isang uri ng international bayanihan. Nanawagan din siya sa lahat ng panig na pairalin ang diplomasya at wakasan ang mga mararahas na sigalot bilang susi sa pangmatagalang kapayapaan. This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.